today's video, ito nga ho yung ganap ko kahapon. Medyo late upload nga ho tayo dahil marami-rami nga ho yung ating ginawang mga cake kahapon at ngayon. Puro mga fondant details nga ho yung ating mga ginawang cake. Kaya naman talagang wala nga ho akong time kahapon mag-edit. Itong first cake nga ho natin ay 2-tier moist chocolate cake. Ang size nga ho ng ating bottom tier ay 9x4 at ang top tier naman nga ho ay 6x4. At ang theme nga ho ng ating cake na iyan ay Blackpink. Medyo matagal-tagal na nga din ho akong hindi nakakagawa ng gantong theme. Kaya naman talaga nga ho na-excite akong gawin ito. At syempre gusto ko mag-thank you kay Ate Desiree sa pag-recommend nga ho sa akin. Alam niyo, iba talaga sa pakiramdam pagka nga ho yung mga suki natin ay nire-recommend nga din nga ho tayo sa mga kaibigan, mga kakilala nila at syempre sa mga kamag-anak nga ho nila. Isa ito sa palatandaan na talaga At isa nga ho yun sa palatandaan na talaga namang nasa-satisfied nga ho yung ating mga clients pagka nga nire-recommend nga ho tayo sa mga kaibigan nila. Hindi naman kasi madaling kumuha ng tiwala ng isang tao, lalong-lalo na syempre pag first time client nga ho natin. Kaya totoo yung sinasabi nila na pagka first time client nga ho, ay mas gandahan mo nga ho yung ginagawa mong cake at ibigay mo na nga ho yung best mo para nga ho sa susunod ay umorder pa ulit sila. At if ever nga ho na hindi na nga ho sila ulit umorder sa atin, although ginawa mo nga ho yung best mo para masatisfied nga ho sila, ay may mga bagay pa rin nga ho tayong wala na tayong control. Kasi iba-iba naman talaga ang taste ng isang tao. Maaaring maganda sa'yo, pangit sa kanya, or maaaring pangit sa paningin mo o hindi ka satisfied sa cake na ginawa mo pero yung client mo naman ay sobrang gandang-ganda sa gawa mo. Kaya if ever man nga ho na hindi masatisfied ang ating clients sa ating mga ginawang cake, na kahit ginawa natin yung best natin para mapaganda nga ho yung pinapagawa nilang cake, ay wag nga ho tayong ma-stress kung hindi man sila satisfied, at least ginawa mo nga ho yung best mo para siyahan at matuwa nga ho sila. Wala na tayong magagawa kung sila man ay hindi na satisfied, kung hindi nila nagustuhan yung cake na ginawa mo, at least ginawa mo pa rin yung best mo. Kaya every time naman na may magbibigay ng feedback sa akin ay talagang nakakataba ng puso. Kaya maraming salamat ho sa aming mga suki na patuloy na nagtitiwala sa amin sa paggawa nga ho ng inyong mga cake. Iba nga ho yung saya na nararamdaman namin pagka nga ho nabalik kayo sa amin. At syempre isa na nga ho are si Ma'am Lynn na nagpagawa nga ho ng cake na ito na talaga namang mula nga ho nung umorder siya sa amin ay nagtuloy-tuloy na nga ho. Naalala ko naman talaga nung babago pa nga lang ho ako nag-uumpisa ay halos ma-depress nga ho ako dahil wala talagang na-order sa akin. Tinatanong ko naman talaga sa sarili ko kung bakit gayon, ginagawa ko naman yung best ko, pero sobrang konti talaga ng mga taong sumusuporta sa atin. At doon ko naman na-realize na talagang hindi ganun kadali kumuha ng tiwala. Unang-una na nga ho dyan kung gaano ka katagal at kung gaano kahaba yung panahon na ginugol mo para sa iyong trabaho para makakuha ka nga ho ng mga matatawag mong suki. Kaya dun sa mga bagong nagbi-business pa lamang ay huwag kayong mainip dahil tunay nga ho yung it takes time para sa lahat ng bagay. Yung mga bagay na ginugusto mo ay makakamit mo din pero hindi ganun kadali at talagang gugugulan mo nga ho ng oras at panahon para lang makamit yung mga bagay na iyon. At sa halos 4 na taon na nga ho namin, din sa business na are ay talaga namang iba't ibang klase na nga ho ng tao yung na-encounter namin. Nandyan yung mga customer natin na napakabait, maunawain, yung marunong mag-appreciate sa mga cakes na ginawa mo. Meron din tayo na-encounter na clients na super demanding, yung halos kaliit-liitang bagay ay talaga namang pinupusisi. Not knowing na hindi ganun talaga kadali gumawa ng cake lalo na at customer. Ito yung mga customer na talaga namang takot nga ho ako dahil hindi ko alam kung mabibigyan ko ba ng katarungan yung mga pinapagawa nga ho nilang cake. Tatakot ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations nila. Pero ganun pa man, sabi ko sa inyo, gawin nyo lang yung best nyo para gawin at mapaganda nga ho yung inyong mga cakes. Meron din tayo na encounter na clients na talagang halos hindi kayang intindihin yung side mo bilang isang baker. Bilang isang baker kasi hindi naman natin talaga maiiwasan na magkaroon tayo ng mga unexpected na pangyayari, lalong-lalo na sa ating delivery. Minsan kasi talaga hindi natin maiiwasan na malate tayo, lalong-lalo na nga ho pagka sabay-sabay nga ho yung ating mga delivery sa araw na iyon. Although naiintindihan ko naman nga dahil event nila yun at syempre ayaw din nilang masira yung kanilang event. Kaya sobrang pasensya naman po talaga pagka nga ho ay minsan nalilate kami at ang hirap po talaga dahil malayo nga po kami sa bayan. Yan talaga yung wino-workout namin para kahit papano, kahit medyo malayo nga ho kami ay hindi nga ho malilate yung ating mga cake. Hindi naman kasi talaga natin control ang mga bagay-bagay. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga suki ko, sa mga first time client ko na talaga namang napakalawak ng pangunawa. At ayan nga ho, tapos na nga ho yung ating mga cakes. So sobrang dami ko nga hong daldal.
diyan nga ho, may tuwang-tuwa na namang isang bata na nakatanggap nga ho ng maagang pamasko sa kanyang tito Cedric. O diga. Sana all. Kananay kaya kailan? Wari ko naman nga ho, ay tuwang-tuwa ring batang ari. Paano ka naman nga hong hindi, ay talagang sanggang dikit sila nga ho ng kanyang tito Cedric. Pero kuya, tayo'y sanggang dikit din naman, bakit ako'y wala? Size 9 kuya, pwede na. Wag laang si COD ha. Thank you, Tito Cedric. I love you.